Mapagpalang araw po sa lahat. Kumusta po ang bawat isa? By God's grace, I pray na nasa mabuting kalalagayan po ang bawat isa sa atin. Bago po tayo magsimula sa ating aralin, tayo po muna ay manalangin. Ama namin sa langit, minsan pa kami ay nagpapasalamat sa araw na inyong ipinagkatiwala, ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa buhay na patuloy ninyong ipinagkakatiwala sa bawat isa. Dalangin namin na ang buhay na ito ay laging makapagbigay luwalhati sa iyong dakilang ngalan. Salamat po sa pagkakataong kami po ay makakapaglingkod sa inyo sa araw na ito. Ama, lumalapit po kami na may pagpapakumbaba, humihingi ng pagpapatawad sa aming mga kakulangan at pagkakasalang nasabi, naisip, nagawa, sinasadya o hindi. Salamat po na pinaglilinis at pinatawad na po kami at salamat sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. At dalangin po namin na lagi kaming mapuno ng inyong pag-ibig at sumaamin ang pangunguna ng banal na Espiritu upang makalakad kami ayon sa inyong kalooban, katwiran at kabanalan. Ama, pangunahan po ninyo ang aming pag-aaral, gawin po ninyong handa ang bawat isa upang tanggapin ang katotohanan at ang pagpapala ng inyong mga salita. Maraming salamat, Ama, sa katagumpayan ng aming pong gawain. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri. In Jesus' mighty name, our God, our Savior. Amen. Amen. Reflecting the miracles of God's gift. Ito po ang theme natin sa huling buwan ng 2025. At ang ating key verse po ay magmumula sa Psalms chapter 65 verse 11. Ang sabi po is, "You crown the year with your goodness, and your paths drip with abundance." Before we start, hayaan po ninyo akong tanungin ko kayo. Naka-receive na po ba kayo ng regalo ngayong taon? Not only because Christmas is fast approaching, pero sa mga nagdaang buwan, nakatanggap na po ba tayo ng regalo? Malamang ang sagot po ng bawat isa sa atin ay yes or oo. Tama po? And truthfully, most people want gifts that are new, beautiful, expensive, and unforgettable. But let me tell you mga kapatid, na the greatest gift is not a thing, but it is God Himself. Psalm 65 verse 11 declares, "God has already crowned our year with goodness and our path with abundance." Ibig sabihin po, He started our year with blessings. He will end our year with a blessing, and in between, He will fill, and fill us with blessings. Kaya naman po ngayong umaga na ito, let us unwrap the gift God gave to us through Psalms chapter 65 verse 11. First gift po, letter G, grace that sustains. Sabi po sa ating key verse, Psalm 65:11a, "You crown the year with goodness." Grace is God's goodness even we don't deserve it. Hindi po dahil mabait tayo, kung hindi dahil mabuti at tapat ang Diyos. In Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." And also in Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." Sa bawat season po ng ating buhay, whether masaya, challenging, or minsan nakakapagod, nandyan lagi ang grace o ang biyaya ng Lord na hindi kailanman nauubos.
Yung tipong kahit feeling po natin empty na tayo, may ibinubuhos pa rin ang Diyos na lakas, provision, at peace na lampas-lampas sa ating pong inaasahan. And when the scripture says, you crown the year with your goodness, it is a reminder na si Lord po mismo ang nagtatakip, nagko-complete at nag-establish ng taon natin with His goodness and faithfulness. Hindi po dahil perfect tayo, but because He is a gracious God and faithful po siya sa kanyang mga pangako. Ibig sabihin, kahit may mga buwan na puno ng struggle or setbacks, God still surrounds our entire year with His favor. At minsan, hindi man po natin makita yung goodness or ma-acknowledge yung goodness habang nasa gitna tayo ng mga problema. Pag lumingon po tayo, mapapansin na lamang natin na Lord, kasama pala kita in every step. This is the kind of grace that sustains. Grace na nag-aangat kapag napapagod na tayo. Grace na nakakapagpatuloy tayo kahit napakahirap na. Grace na nagbibigay pag-asa kahit parang walang direksyon minsan ng ating mga pinupuntahan. O grace na hindi lamang nagre-restore kung hindi overflowing pa. So as we look at the year, both the wins and the wounds, pwede po nating panghawakan na si Lord ang nag-crown nito. Hindi sayang ang mga araw na lumipas at hindi rin po uncertain ang mga darating pang araw. Because His goodness is not seasonal, His grace is not limited, at ang faithfulness po ng Lord hindi napapagod, but it sustains. Tandaan po natin, His grace keeps us alive, His grace keeps us standing, and His grace keeps us believing. Grace does not avoid hardships. Instead, it sustains us through hardships. And may our personal declaration sa araw na ito is, Lord, your grace didn't just bring me here, but your grace will take me further. Amen po. Gift number 2 or ang next gift po ay increase that overflows. Sabi po sa Psalms chapter 65 verse 11b, your paths drip with abundance. God doesn't give minimal blessings. Amen po ba? He gives overflow blessings. In John chapter 10 verse 10b, sabi po, I have come, nagsasalita po dito si Jesus, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Kapag sinabi po na abundantly or your paths drip with abundance, hindi lamang po ito tungkol sa mga material blessings. It is a picture of a God whose very presence and direction brings overflow, provision, wisdom, opportunities, peace, and strength. Lahat ng kakailanganin po natin sa bawat season ng ating buhay. Like what I said, God's abundance po is not just a tangible or physical blessings na natatanggap natin, but it includes abundance in forgiveness, joy, peace, favor, healing, wisdom, and even in restoration. And since God's blessing is meant to overflow, when God blesses us, dapat po someone else should also feel it, receive it, experience, and must encounter it. Dahil ang overflowing increase ni Lord, hindi lamang po siya one time. Hindi lang siya pang good days only, but it is continuous, steady, and intentional. Hindi lamang po ito sakto, kung hindi more than enough to sustain, stretch, and to bless others through us. Because blessings are not meant to be stored, but they are meant to overflow. Minsan, iniisip po natin na ang blessings na binibigay ni Lord, kailangan nating ipunin. Kumbaga, parang savings na dapat hindi ginagalaw or just in case.
Pero ang design ni Lord para sa blessings ay hindi po para ikulong natin or itago natin. Ang blessings ay meant to flow, hindi lang para sa atin, kung hindi through us. Kapag pinupuno po tayo ni Lord, hindi lang po ito para maging full tayo, kung hindi para maging channel or overflow tayo ng grace, kindness, love, and provision to others. Kaya nga po 'di ba sabi sa Psalms chapter 23 verse 5, my cup overflows. Hindi lamang po sinabi na my cup is full, dahil ang overflow ay para rin po sa mga tao na nasa paligid natin na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Blessings flow when we choose to be generous kahit sa mga simpleng bagay lamang po. When we choose to speak life instead of criticism. When we share what we know, not just what we have. When we give encouragement kahit tayo po mismo ay may mga pinagdaraanan. And when we become an answer to someone else's prayer kahit sa maliliit na paraan lamang. At ang maganda po doon, habang nagpapadaloy po tayo, si Lord naman ang patuloy na nagre-refill para sa atin. Kaya hindi po tayo mauubusan dahil ang source po natin ay hindi ang ating mga sariling effort, kung hindi si Lord mismo. Kaya naman po, my encouragement to everyone is let us not fear giving. Let us not fear sharing. Let us not fear releasing what God entrusted to us. Because in God's kingdom, the more we pour out, the more He pours in. Third gift, or letter F, faithfulness from beginning to end. Sabi po pa rin sa ating key verse, you crown the year with goodness. This means that God wrote the first chapter, He will write the last chapter, and every chapter in between is marked by God's faithfulness. From the very first day hanggang sa huling buwan ng taon na ito, isang bagay po ang hindi magbabago kahit dumating na ang panibagong taon. At yun po ang faithfulness ng ating Panginoon. Minsan parang mabilis po ang panahon, minsan naman po parang ang bagal. May mga seasons na puno tayo ng answered prayers. At meron din naman pong panahon na halos puro tanong ang bitbit natin para sa Lord. Pero sa lahat ng yan, isa lamang po ang steady truth. Si Lord ang kumukumpleto ng ating mga taon. Sabi po, you crown the year with goodness. It is a beautiful picture na kahit ano pong mangyari sa loob ng 365 days natin, si Lord ang magtatakip, magtatapos, magbabalot nito ng kanyang kabutihan at katapatan. Hindi po ibig sabihin na perfect ang lahat. Hindi rin ibig sabihin na wala pong mga pain or struggle. Pero ibig sabihin po, nandun siya mula sa simula, naging tapat siya sa gitna, at siya pa rin po ang magpupuno sa lahat hanggang sa dulo. Lahat ng hindi po natin maintindihan, siya ang may hawak. Lahat ng mga naiyak natin ay nakikita niya. Lahat ng wins natin ay kinasihan niya ng kagalakan. At lahat ng kulang, si Lord pa rin po ang mag-fill in. At hindi nga lang po natin minsan agad ito napapansin. Ang faithfulness niya hindi lamang po per season. It's from beginning to end. It's consistent, steady, and overflowing. Kaya po, as we look back, lagi po tayong may reason to be grateful. And as we look forward, lagi rin po tayong may reason to be hopeful. Because the God who crowned our year with goodness is the same God who will begin the next one with grace. And in Philippians chapter 1 verse 6, sabi po, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kaya tell yourself, kapatid, if God is with me, God will finish what He has started in me. Last gift, letter T, a thanksgiving response.
Thanksgiving is acknowledging God's presence and provision even when it seems small. Madalas iniisip natin na ang Thanksgiving ay para lang sa mga big victories, answered prayers, at mga obvious na miracles. Pero ang totoong pasasalamat po, nagsisimula sa mga bagay na hindi natin halos napapansin. Yung mga maliliit, simple, ordinaryong blessings na ipinagkakatiwala sa atin ni Lord araw-araw. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, we are reminded to rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Bakit po Thanksgiving? Because it opened our eyes to the miracles around us. It shifts our attitude from lacking to loving. It strengthens our faith, especially in waiting season, and it keeps our heart soft towards God. At ang powerful truth po is gratitude attracts God's breakthrough. Kapag nagpapasalamat po tayo, hindi lang tayo nagre-recognize ng mga ginagawa ni Lord. Binubuksan din po natin ang puso natin para tumanggap pa ng mas marami mula sa Kanya. Gratitude shifts the atmosphere. Binabago po nito ang mga puso natin mula sa kulang pa to Lord to Lord, you are always more than enough. Ang taong may puso ng pasasalamat, laging mas sensitive sa galaw ni God, mas open, mas receptive, at mas handang makita ang miracle even in small things. Gratitude doesn't force God to move, pero it positions us to see His movement more clearly, and it prepares our heart for breakthroughs. Kasi kapag tayo po ay grateful, nakikita natin yung goodness ni Lord kahit po may mga challenges. Nawawala ang worry at napapalitan po ito ng pagtitiwala. Nabubuksan ang faith natin para maniwala sa mas malaki at napapalitan ang heaviness ng hope. Nagiging fertile soil ang puso natin para sa mga bagong bagay na gagawin ng Lord sa ating pong mga buhay. Breakthroughs don't always start with big moments. Minsan nagsisimula po ito sa isang simpleng thank you Lord, sa gitna ng pagod, sa gitna ng struggle, at sa gitna ng mga minsan ng bagay na hindi po natin maintindihan. Because gratitude invites God's presence. And where His presence is, breakthroughs follow. So let us keep a thankful heart, not because life is perfect, but because God is perfectly faithful and good. In conclusion, God's gift is not just we open, it is someone we walk with every day. Minsan kapag sinabing gift, madalas ang naiisip po natin ay yung mga blessings nga po, answered prayers, opportunities, provision, yung mga bagay po na natatanggap natin. Pero ang greatest gift ni Lord ay hindi po something, kung hindi someone. At yun po ay si Jesus mismo. At ang kagandahan po nito, hindi lamang siya gift na binubuksan natin ng one time tapos na. Hindi po siya regalo na after po natin ma-receive, itatabi or isa-save muna natin sa mga closet or cabinet ng buhay natin. He is the gift that we get to walk with, talk to, lean on, and depend on every single day of our lives. His presence is the true gift. Yung companionship po niya sa mga moments na masasaya tayo, yung comfort niya sa mga gabi na naiiyak tayo, yung peace sa gitna ng mga worries po natin, yung guidance sa mga panahong we're confused, and yung strength niya kapag feeling po natin wala na tayong lakas at hindi na natin kaya. He is the gift that keeps giving grace, hope, wisdom, forgiveness, renewal, purpose, and an unconditional love.
At habang lumalakad po tayo kasama ng Lord araw-araw, unti-unti nating nararanasan na we are not alone. Hindi tayo nag-iisa, hindi po tayo kulang. We are not forgotten. Hindi po tayo mawawalan ng direksyon at hindi po tayo kailanman mawawalan ng kasama. God's greatest gift is not just an experience, but it's a relationship to our Savior. And when we walk with Him daily, the more we will realize na siya mismo ang blessing na hindi mauubos, hindi mapapalitan, hindi mawawala, matapos at mag-umpisa man ang bago pong taon. Let us all pray. Lord, we come before you with grateful hearts. Thank you for reminding us today that your faithfulness from beginning to end, na kahit hindi namin nakikita agad ang mga miracles, kahit may mga waiting seasons kami, may mga luha, at may moments na hindi po namin maintindihan. Thank you, Lord, because you remain good, constant, and unchanging. Thank you, Jesus, that your paths drip with abundance. Salamat po dahil hindi lang sapat ang mga binibigay mo. You let blessings overflow so that we can also be a blessing to others. Teach us, Lord, to let your gifts flow through us at hindi lamang para i-store, kung hindi para i-share sa iba. Thank you po, Father, for showing us that the real thanksgiving is acknowledging your presence and provision kahit sa maliliit, kahit sa mga simple, kahit sa mga quiet moments. And thank you po, Ama, for the truth that the gratitude opens our heart to see more of your breakthroughs and more of your goodness. Most of all, Ama, thank you for the greatest gift, and that is Jesus. He is not just something we receive. He is someone that we walk with every day of our lives. Thank you for the companionship, Jesus. Thank you for the comfort, for the peace, the strength that come from being with you at all times. As we end, Father, we pray that you will seal these truths in our heart. Help us live with gratitude, walk with faith, trust your timing, and follow your path with confidence. We surrender this day, this season, and this coming year into your hands. Thank you, Lord, for crowning it with your goodness, for filling it with your grace, and let your presence be our greatest blessings. In Jesus' mighty name, our God, our Savior, we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy po kami nag-aanyaya ng inyong suporta sa iba't ibang gawain ng ating church online. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat and God bless us all.